And ito naman guys, this is the energy of blessings and mga big happy changes. Okay, samahan pa natin ng mga kaperahan, mga kapiksi. So ito talaga yung mga very positive energies na nag-aantay sa inyo ngayong full moon season. Sabi ko nga sa inyo, you will be blessed with more money, abundance of money, mga kapiksi. So may mga magagandang changes or pagbabago. Yung iba sa inyo parang nagbabago kayo dahil dun sa mga pang-aabuso sa inyo ng ibang tao. Hello guys, hello mga kapiksi, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong November to December para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung full moon natin guys ngayong November ay sa November 15. Tapos yung next full moon naman natin ay sa December 15 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ngayon ay Beaver Moon mga kapiksi. By the way guys, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood guys, punta lang kayo dun sa ating YouTube homepage. Hanapin nyo lang yung video para sa inyong zodiac sign. So, ito yung ating moon message para sa inyo mga kapiksi. Napakaganda. The end of a tough cycle approaches. So, ibig sabihin nito mga kapiksi, no, yung tough cycle, yan yung chapter ng buhay nyo na puro problema, challenges, pagsubok. So, for some of you guys, kung kayo ay currently dumadanas ng ganyang klaseng mga pagsubok sa buhay, huwag kayong mag-alala kasi malapit na matapos, no? Yung mga pahirap na yan sa ating buhay mga kapiksi. Normal lang naman guys, no? Yung magkaroon ng problema, challenge, pagsubok, lahat naman ng tao dumadanas yan mga kapiksi. Every time na nagkakaroon kayo ng mga problema guys, sabihin nyo lang, this too shall pass, no? Lilipas din ito, wala namang permanente sa mundo. Mga kapiksi, kagaya ng mga problema natin, lumilipas din yan, dumadaan lang din yan sa buhay natin. Ang importante guys is yung mga lessons na natutunan natin sa bawat pagsubok or challenges na ating na-experience mga kapiksi. Okay? So, attune to the moon guys, release control and trust the universe. So, ipaubayat natin guys, isurrender natin sa divine. Ipaubayan natin sa kanya lahat ng mga problema natin, ng challenges. Magdasal lang tayo mga kapiksi. And hindi naman tayo papabayaan ng nasa taas. Okay? Additional meanings for this card guys, a professional project may be ending now. So for some of you, kung mga project based kayo, maaaring matapos yung mga proyekto nyo or magkaroon ng end mga kapiksi. Baka nasa final stage na kayo, ganyan. And for some of you, kailangan i-admit nyo, no? Admit if you have been overly hard-headed or hard-nosed. Sometimes kasi, yung mga problema natin, kaya tayo lalong nagsasuffer kasi minsan matigas din yung ulo natin, no? In denial lang tayo, di ba? Kaway-kaway sa mga in denial dyan. Kumbaga parang hindi natin ina-admit, no? And tayo lang din yung nahihirapan, lalo na kapag matigas ulo natin, ayaw natin mag-move on, ganyan. So, yan. Find a balance between your personal and private lives, guys, no? Dapat balance yan. Hindi, pag personal, pag private, diba? Private pa rin. So, let's say, for example, hindi lahat ng sa social media, hindi lahat binabroadcast, no? Like for example, ako, Pinay Pixie Tarot channel, lahat ng makikita nyo about tarot readings lang. Never ako nag-share ng personal or private na mga hanash sa buhay, diba? So, may boundary dapat. You still keep your privacy, okay? It's time to stop fearing the worst. So, i-let go na natin yung mga worst na pag-iisip natin, pag-aalala, pag-worry sa mga bagay-bagay mga kapisi. Kasi the more na nag-worry tayo,
the more na hindi maganda sa pakiramdam mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below guys. Iniba ko yung setup, binaligtad ko lang. Comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe na yan mga kapiksi. Tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong full moon season. Shuffle natin to guys. Habang sinushuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong November. Magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30 guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan until November 30 guys, kaya mag-avail na kayo. Okay, so Gemini, this is both negative and positive mga kapiksi, kaya ay represent ng King of Swords, and ito naman yung ating moon energy guys. So dito, meron tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaari may fire element kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with a fire sign mga kapiksi. So unahin natin yung negative mga kapiksi, no? Kasi for some of you, you may be a victim of cheating mga kapiksi, no? Ibig sabihin may nanloko sa inyo, or pwedeng may manloko sa inyo mga kapiksi. And magkakaroon kayo ng trust issue with a specific person. A strong fire sign energy guys, so baka fire element yung inyong makatampuhan, makaaway, or manloko sa inyo, mga abuso. For some of you, pwedeng to dahil sa pera mga kapiksi. Pwedeng magkaroon kayo ng issue sa pera nitong person na to. Pwede itong kaibigan or kahit sino, pwedeng kamag-anak ganyan, or pwedeng specific person mo rin na parang lolokohin ka, or parang madidiscover mo na niloloko ka nitong person na to nang dahil sa pera. So parang pinagnanakawan ka ng pera, or inuuto ka nang dahil sa pera, mga ganyan, or pinagsasamantalahan ka nang dahil sa pera mga kapiksi, no? And parang madidiscover mo itong scenario na to, and magiging dahilan yun para masira yung tiwala mo dito sa person na to mga kapiksi. Pwede rin ito yung mga taong pinapautang nyo guys, no, na pagkatapos yung pautangin, parang sila pa yung naninira sa inyo or sisiraan kayo, parang sasaksakin kayo patalikod mga kapiksi. So if in case ganyan, and nakikita natin na maaari talaga kayo magkaaway nitong person na to kapag lumala yung sitwasyon nyo mga kapiksi, no? Let's say for example, hindi ma-resolve yung issue nyo, hindi madaan sa mabuting usapan, ganyan, maaari kayo magkasira talaga nitong person na to. So sabi ko nga sa inyo guys, pagdating sa pera, lalo na pag pera yung usapin, lalo na kung magpapautang ganyan, no, make sure na kung ano lang yung amount na kaya nyong mawala sa inyo, yun lang yung ipahiram nyo, kasi palagi may risk yan na baka hindi bumalik sa inyo. So kesa sa masira pa yung relationship nyo, di ba, hayaan nyo na lang yung pera dahil madali naman yun mabalik. Okay, so dito kailangan nyo ng forgiveness, ng acceptance, kailangan nyo mag-heal mga kapiksi. Sometimes yung mga perang nawala sa atin dahil pinautang natin, mas mabuting pakawalan na lang and ipaubayan na lang natin sa nasa taas, no? Babalik din naman yan sa atin mga kapiksi, and yun naman yung nakikita natin sa inyo, kasi for some of you, bumabalik yung blessings, no? The more na niloloko kayo sa pera, this is abundance of money guys. Yung iba, kaya kayo pinagsasamantalahan sa pera kasi meron talaga kayong pera, no? You have abundance of money, abundance of wealth, kasi masipag kayo mga kapiksi, and you will be rewarded more
Ibig sabihin, the more na pinagsasamantalahan kayo ng ibang tao, the more na inaabuso nila kayo, the more na ibibigyan kayo ng rewards ni universe. As long as hindi kayo gumagante, okay? Hindi naman ibig sabihin, ibigay nyo na lang ng ibigay yung pera nyo, no? That's not what I mean. Ang ibig sabihin lang is, huwag kayong gumante sa kanila kapag ginawa kayo ng hindi maganda, unless na talagang malakihan na kailangan yung daanin sa mga legal procedures, mga kapiksi. Okay? Pero ito guys, i-mind nyo to, you will be blessed with more money, more abundance of money. Okay? So, mind money, mind abundance of money, mind pera-pera. I-mind nyo na yan guys sa comment section. Okay? So, what else? Tingnan pa natin, mga kapiksi. For some of you, kung meron kayong mga, ayan no, this is the energy of blessings. Unahin muna natin ito. For some of you guys, kung meron kayong mga ka-LDR relationship, parang na-stuck yung relationship nyo, mga kapiksi. Parang hindi kayo sure dito sa relationship na to kung magpapatuloy pa ba ito, lalo na pag LDR, lalo na kung hindi nyo pa nakikita or na-meet personal yung ka-LDR nyo. Sometimes kasi, no, yung iba, nakakapag-relasyon sila, nakakapag-date, pero hindi pa nila nami-meet ng personal. So, for some of you, pwedeng ganun yung nangyayari sa inyo, mga kapiksi, and parang hindi nyo alam kung ano yung susunod dito sa relationship na to, mga kapiksi, kasi parang na-stuck kayo, guys. Okay? And eto naman, guys, this is the energy of blessings and mga big happy changes. Okay? Samahan pa natin ng mga kaperahan, mga kapiksi. So, ito talaga yung mga very positive energies na nag-aantay sa inyo ngayong full moon season. Sabi ko nga sa inyo, you will be blessed with more money, abundance of money, mga kapiksi. So, may mga magagandang changes or pagbabago. Yung iba sa inyo, parang nagbabago kayo dahil dun sa mga pang-aabuso sa inyo ng ibang tao. Parang parang mas nagiging strong kayo, mas nagiging wise kayo, no? Parang sinasabi nyo na hindi na ako magpapauto, ganyan. Pero wag naman ibig sabihin guys na hindi na kayo tutulong, okay? Kasi iba pa rin naman yung tumutulong sa nagpapautang. Malaki yung difference nun. Kasi pag nagpautang ka, i-expect mo na ibabalik sa'yo. Pero pag tumulong ka, bigay mo na yun. Hindi mo na yun ina-expect na bumalik sa'yo. Okay? So, yeah. So, ito guys, i-mind nyo na to sa comment section. Mind big happy changes, mga blessings, abundance of money, blessings sa kaperahan, yan. So, i-mind nyo na yan guys sa comment section. Okay? Right. And comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo. Pasensya na kayo, nagwe-welding yung kapitbahay namin. And ito yung ating 2025 kapalaran guys, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe mga kapiksi. And ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.